Nagsanib pwersa na si Dana White at si Haring Turki Al-Sheikh. Naglabas sila ngayon ng bagong promotion. Tinawag ito na TKO promotion. Ayon sa pag-uusap ng dalawa sa interview, bago pa lang daw silang magkakilala. Pero pareho sila ng vision pagdating sa boxing. Ang gusto kasi ni Haring Turki, maglalaban itong malalakas na boksingero sa kasalukuyan. At gusto rin ni Haring Turki na maghanap ng mga bagong boksingero na sisikat. Gusto raw ni Haring Turki ang pamamaraan ni Dana White pagdating sa UFC. Paglalabanan lang ang isang belt at kung sino ang pinaka-mandatory challenger, automatic agad nalalabanan ng champion. Dahil gusto ni Haring Turki ang pamamalakad ni Dana White pagdating sa UFC. Ginawa na niya itong CEO ng TKO promotion. Ito na kaya ang babago sa mundo ng boxing mga tol, ang pagsasanib ni Haring Turki at si Dana White. Isa lang daw ang layunin ng TKO promotion, fight the best fight. Hindi raw uso sa TKO promotion ang iwasan sa boxing. Hindi rin uso ang mismatch na laban. Katulad sa nangyayari ngayon mga tol, 4 kasi ang champion sa bawat division. So meron tayong 17 division sa mundo ng boxing. So bawat division may 4 na champion. So hindi ito gusto ni Haring Turki. Dahil marami ang champion, marami din ang challenger. At yung mga challenger hindi naman kilala at hindi masyadong experience. Nagiging number 1 challenger, napakahinang klase naman. Kaya pagdating sa champion, gulpi ang abutin. Katulad na lang itong challenger ni The Monster na Oya Inoue na si David Picasso. Number 1 challenger na pero biglang umatras kay Inoue. So gusto ni Haring Turki iisa lang ang maging champion sa bawat division. At yung magiging number 1 challenger, kailangan malupit. Hindi yung number 1 challenger lang na napakahina. Napakaganda ito mga tol dahil puro big fight ang makikita natin. At bihira na tayong makakita ng mismatch na laban. Siyempre hindi pa rin mawawala yung mismatch mga tol, lalo na kung maglalaban itong mga kapwa challenger. Ang kagandahan lang ng ganitong sistema, yung kalaban ng champion siguradong malakas din. Hindi katulad ngayon na champion ka, ang kalaban mo napakahina. Sa iba pang balita, naglabas ng payag si Gilberto Mendoza na presidente ng WBA. May article daw kasi na lumabas na pinapaboran ng WBA ang nangyari kay Tank Davis na hindi dapat binilangan ng referee. Pero ngayon sinasabi ng presidente ng WBA, ang nilagay daw sa article ay opinion lamang ng author. Opinion lang ng author ang sinasabing papabor siya sa ginawa ng referee. Pero hindi daw ito decision na galing mismo sa WBA. Ulitin ko mga tol, opinion lang daw ng author kung sino man ang nagsulat na sinasabing pumabor ang WBA sa referee. Pero sa katunayan, hindi daw ito dumaan sa review sa mismong WBA. Ayon mismo kay Gilberto Mendoza, kung siya ang masusunod, dapat binilangan si Tank Davis. Sa iba pang balita, WBC President Mauricio Sulaiman, official na raw na inuutos ang bakbakan ni Dimitri Bivol versus David Benavides. Marami ang bumabatikos ngayon sa ginawa ng WBC na ito. Bakit pagdating sa light heavyweight kontra Dimitri Bivol, nag-utos agad ng mandatory? Samantala kay Canelo Alvarez, matagal nang nag-aantay si Benavides. Hindi nila magawang utusan si Canelo na magdepensa ng WBC belt. Kaya sinasabi ng mga fans, inaalagaan ng WBC itong si Canelo Alvarez. Okay mga tol, hanggang sa muling update.